What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel, Koro NFT nga pala, and for today, ang pag-uusapan natin is all about play to earn. So ang play to earn na pag-uusapan natin is si Universe Wars Ascension. So second version na nila to, so ang release date nito is nung January 4 lang, which is 4 days ago lang, so sobrang early pa natin dito. And nga pala guys, pasensya kung ngayon ulit ako nakapag-upload kasi may sakit ako lately and recovering pa ako, as you can notice sa aking boses. So medyo malat pa ako. So right now, umpisa natin siya. Umpisa natin sa white paper nila. So of course, pag nag-review ako, yung mga important details lang para sa akin, yung mga nire-review ko. So if meron akong na-miss, pwede nyo comment sa ating comment section. So umpisa natin sa kanilang warbots. So gaya lang sabi ko, no, second version to ni Universe Wars, and doon sa kanilang past version, so marami silang NFT doon, or I mean, hindi limited yung NFT nila. Unlike right now, meron lang tayo 1,500 chests nung nag-umpisa tayo. And every 6 hours, nadadagdagan to ng 40 chests na pwedeng ma-mint. So for example, yung 1,500 na nirelease nila from their release, no, na-mint out siya, for example, 1,500. So wala mo na makaka-mint ulit unless after 6 hours, magre-release sila ng bagong 40 chests. So yan, meron sa 10 seconds to buy chest, and then maximum buy is 5 chests at a time. So ang minting nila is 10 USDT pa rin, kagaya pa rin ng dati. So mas okay to, no, kasi hindi masyadong dumadami yung NFT in-game, or yung warbots natin is hindi masyadong madami. So next is yung warbots asset, or I mean yung mga stats ng warbot natin. As you can see, nagbago lang yung art nila, pero yung ano nila dito, yung kanilang stats is medyo parehas lang. Pero guys, may naiba sa mechanics about dun sa life ng ating NFT. As you can see, ito yun yung number 11. Ayan, number 11, days of life of your warbot. So as you can see, lahat ng warbot is merong 150 days na lifespan. Pero dati kasi guys, yung lifespan is nababawasan lang tuwing ginagamit yung NFT. Pero right now, regardless kung gamitin mo siya or hindi, mababawasan pa rin yung life ng mismong NFT natin. So mas maganda yun kasi, no, mas nagiging limited talaga yung NFT. Bukod sa limited count siya, 150 days lang yung pwede mo siyang gamitin. So kahit di mo siya magamit ng 30 days, so mababawasan pa rin yan. So mas okay siya and mas fair para sa lahat. So syempre nandito yung stats ng dungeon natin and quest, yung kayo mamaya di-discuss natin, no. So yun nga, meron silang phases. So 1,500 chests muna sa start, and then 40 chests every 6 hours. So next is yung referral code. So dati medyo mahirap mag-refer dito, no. So I think maraming sumali gamit yung link ko, pero hindi nila talaga nagamit yung link ko kasi parang manual mo atang kailangan ilagay yung referral link dati. Which is ngayon mas madali na siya kasi pwede mong i-copy yung link, tapos yun yung bigay mo sa mga kaibigan mong gusto sumali dito sa Universe Wars. Tapos direct mong makukuha yung benefits or yung 3%, no, galing dun sa investment ng mga refer mo. Mapupunta siya dito sa wallet mo in-game. So as you can see, ito yan, total referred 4.5. As you can see, ang username nakalagay, tapos yung amount. So pwede mo siyang withdraw. Wala naman siyang nakalagay kung limit kung kailan mo siya pwedeng i-withdraw. So I think pwede mo siyang withdraw agad. So next guys, head over tayo dito sa War Token. So ano nga ba yung War Token? So yung War Token, token nila to in-game. So pwede mo siyang gamitin sa pag-increase ng warbot level, item level, list ng warbot sa market. So ginagamit siya, no, so para siyang pang gas fee sa loob ng mismong game. So remove warbots and items from market, unlock quest and dungeons, and withdraw. So kailangan mo rin ng War Token. So paano ba na-obtain si War Token? So kailangan mong maglaro ng dungeon, pwede kang mag-burn ng items, and then may kapalit yun na specific amount of War Token, or parang random amount siya, no, depende sa rarity ng item mo. So next is yung battle system nila. So may formula sila, pero hindi ko ito masyadong inaral guys kasi ang balak ko kapag naka-mint ako, papakita ko sa inyo yung warbots ko mamaya, hindi ko pa siya na-open. Ang balak ko, ilalaban ko lang talaga siya doon sa pinakamababang level. Kasi medyo mas gusto ko yung ganun, yung mas mataas yung percent chance na manalo.
kaysa yung i-risk ko yung win rate ko para sa mas mataas na reward. Pero kayo, kung gusto niyo naman po, okay rin naman yun. For example, merong times na mas mababa yung chance manalo pero mas malaki naman yung reward. So, nasa strategy na yun kung paano kayo maglalaro ng Universe Wars. So, next is itong PvE nila, no? So, under PvE, meron tayong tatlo. Quest mode, dungeon mode, and deathmatch. So, yung deathmatch, guys, hindi pa to available. So, kung sipakinig ko siya, ayan. Coming soon pa lang siya. And then, una kong discuss yung quest mode kasi ito yung main source of income dito kay Universe Wars. So, ang nag-generate dito is USDT. So, 2 attacks per day lang yung warbots natin. So, for example, meron kang 5 warbots, pwede kang umatake ng 10 beses sa isang araw. And then, guys, hindi yun accumulative. So, for example, hindi ka naka-attack ngayon. So, bukas, magpapatong siya. So, hindi siya ganon. So, kung ano yung limit ngayon, 2 attacks per day. So, bukas, 2 pa rin siya. So, as much as possible, dapat i-check nyo siya and gamitin nyo everyday. Kasi sayang naman lalo na walang gas fee yung pag-attack dito sa quest mode natin. So, mas maganda to kasi hindi ka mag-burn masyado ng mga gas fee. Unlike sa mga ibang return na kada attack mo or kada palo mo is kailangan magbayad ng BNB for gas fee. So, next is yung dungeon mode. So, sa dungeon mode, pwede ka maka-earn dito ng war tokens or equipment. So, meron lang percentage na chance, no? So, for example, sa dungeon 1, 40% na pwede ka makakuha ng token. And then, 90%, 9% yung equipment pwede ka makakuha ng common. 1% naman dun sa uncommon. So, pataas yung level, guys. Yung token amount din is dumadami. And then, guys, as you can see, kapag mas mataas yung level ng dungeon mo, yung mythical is pwede mo na makuha or yung epic items. So, guys, yung items nga pala dito, so sobrang dali lang, pwede mo siyang equip sa warbots mo para mas tumaas yung stats niya. So, last, guys, dito sa natin white paper na di-discuss is yung withdrawal. So, syempre, ito yung pinaka-importante kasi kaya nga tayo nag-invest dito is para kumita tayo. So, dapat alam natin kung paano gumagana yung withdrawal system nila. So, una is yung minimum amount of withdrawal nila is 10 USDT. So, if hindi ka pa naka-accumulate ng 10 USDT na reward, so hindi mo siya ma-withdraw. So, withdrawal fee is 3%. So, for example, meron kang 10 USDT, ang withdrawal fee niya is 3%, which is 3 USDT. So, to be able to withdraw, you need to pay war tokens. So, each USDT you want to withdraw, you need to pay war tokens na 0.5. So, yung war tokens, guys, nakuha sa dungeon, no? So, may use case siya bukod sa pang level up siya ng mga warbots mo, pang level up ng equipment, pang unlist ng mga warbots sa market, or pang list sa mga item, no, sa market. Magamit mo rin siya as withdrawal fee dito. So, ayan, nakalagay. Kunyari, mag-withdraw ka ng 10 USDT, ayan, magbabayad ka ng 3% na USDT para sa withdrawal. So, mababawasan yan. 7 USDT na lang. So, bukod doon, guys, magbayad ka na pa ng 0.5 times 10 siya, I think, no? So, siguro 5 war tokens. So, medyo onti lang naman and libre lang naman to, guys, no? Kasi sa game lang naman nakuha yung war tokens natin. So, nakalagay dito is the withdraw can take up to 48 hours to be validated. So, wina-validate nila yung bawat withdrawal kasi syempre, baka magkaroon ng hack or exploit. So, dapat wina-validate talaga yung bawat withdrawal. So, mas okay yan and mas safe. So, head over tayo dito sa kanilang game. And guys, as you can see, pagpunta mo dito sa mint section nila, no, and pag-click mo tong warbot, papunta ka dito sa section na to. And then, as you can see, ayan, ang total minted is 3,450 NFTs pa lang. So, sobrang onti pa lang yan. And, nag-umpisa tayo, guys, sa 1,500 NFTs. And, ang available right now is 0. So, meaning, wala nang pwedeng i-mint. So, mag-wait ka muna ng replenishment nila, no. So, nakalagay naman oras dito. So, ayan. 3 hours and 5 minutes. So, around 9 PM ngayon. So, plus 3 hours. So, 12 AM. 12 AM, mag-replenish siya ng 40 warbots. So, mag-aabang kayo kung gusto nyong mag-mint, no? Pero as much as possible, no, dapat agapan nyo kung gusto nyo talaga mag-mint. Kasi, I think, mabilis na ubos. Kasi 40 lang yung dinadagdag nila. And, ayun nga, mabilis maubos yung nami-mint. Pero, mag-aantay ka ulit ng 6 hours. So, ito yung warbots ko. So, bago ko siya open, explore muna natin yung iba. So, ito yung inventory. Warbot, wala pa ako dyan. Items, wala pa rin ako dyan. So, PvE quest, ayan, as you can see. So, level 1, free siya. So, wala kang babayaran para ma-unlock siya. Unlike dito sa stage 2 or yung second level ng quest natin, no? So, kailangan magbayad ng
3 war tokens. So yung war tokens guys, nakuha nga yan dito sa dungeons. So free lang naman yan. And then maganda to kasi meaning is yung in-game asset nila or token na war token is madaming use case, no? So dito rin pwede rin siya pang unlock. So pag click mo tong dungeon, so I think hindi ko pa siya makiklik kasi nga wala pa akong warbots. So rankings. So pagpunta sa rankings, makikita mo dito yung mga warbot na malalakas. So total warbots. Ito guys, whale to kasi sobrang dami, oh. 395 yung warbots niya. So, pag click mo sa profile naman, makikita mo yung user profile mo dito. Ito yung referral code ko which is ilalagay ko sa link sa baba. So mas maganda gamitin nyo siya, malaking tulong siya sa ating channel. So next guys, yung wallet configuration. So nga pala, pumunta kayo dito kapag nag-register kayo kasi mag-register kayo dito sa kanilang website muna. Pagtas nyo mag-register, punta kayo sa profile and then wallet configuration, tapos i-connect nyo yung MetaMask wallet nyo dito. So kung ano na-connect dito, syempre I think bawal na siyang palitan, no? And then yun nga, BNB siya or Binance Smart Chain. And then nga pala guys, no, bago kayo makapag-mint dito, syempre kailangan nyo mag-deposit. And then, after nyo mag-deposit, pwede kayo magpunta dito sa mint section nila and mag-mint kayo ng warbot. So, ang tinatanggap na deposit dito is USDT, gano guys, USDT, tapos under Binance Smart Chain. So, yun guys, open na natin itong tatlong warbot natin. So, sabay-sabay ko na siya open, no? So, select natin. Ayan. So, o kaya isa-isa lang muna, no? So, umpisa natin dito sa nasa dulo. Open selected. So, open natin siya. Flip card. So kasi green siya. So I think ano naman to? Ano ata to? Meaning nun is emerald. So hindi ko sure kung ano yung ano niya, no, guys, yung mismong parang rarity niya. So check ulit natin dito sa may white paper nila. So warbot. So ayan, warbots, tapos warbot assets 148 level 1. So I think mas mababa yung, I mean mas mataas naman yung rarity nung akin, no? So, open tayo ng isa pa. So, next, ito. Umpisa natin dito sa una naman. So, open selected. Ayan guys. So, medyo mas mataas to guys, no? As you can see, sobrang taas, 509. So, medyo swerte tayo sa minting, no? Ngayon, no? So, I think epic ata to. So, last, ito. So, open selected. So, sana epic ulit. And color blue. So, I think medyo mas bababa to. Or 381 pala. So, I think medyo mas mataas siya, no? Dun sa una nating in-open. Ayan pala, nandito pala guys, no? So, una ko na-open is uncommon, color green. Next is yung epic and then rare. So, 5% lang yung epic. So, swerte pa rin tayo guys kasi 5% lang chance. Sana hindi pa nag-legendary na sayang. So, mint stat, ito nandito tayo. So, punta tayo sa inventory, tapos warbot. Ayan, so kasi ito yung warbots natin. So, ang ganda guys kasi natutuwa ako kasi maganda yung naging kinalabasan ng minting natin. So, pag flip card mo, guys, makikita mo yung mga details ng NFT mo. Ayan. So, as you can see, meron tayong, ito yung boosters, guys. Ito yung items. So, as you can see, meron tayong 2 attacks. Ayan, 2. And quest 2, dungeon 2. So, I think unahin natin yung quest, siguro. Or dungeons muna. Kasi para makakuha tayo ng war token. Or baka makakuha tayo ng item. Saka natin i-boost. So, select warbots. So, pwede ata guys sabay-sabay. Pero, mas gusto ko isa-isa na lang. I think kapag sabay-sabay kasi guys, yung attack, nakalagay naman siya dito eh. Quest mode. Tapos, parang nabasa ko siya kanina. Ayan, so kasi you can attack with several bots at the same time but it will cost 1% of your total profits for each warbot. So, wala naman kasing dito no guys, gas fee. So, mas maganda, isa-isa na lang yung attack natin. So, attack tayo guys. As you can see, level 1. Ayan, sobrang baba ng stat nung kalaban natin. Imposibleng matalo pa tayo dito. So, click natin yung attack. Ayan. So, wait natin, no. So, victory tayo guys. Ayan. So, nakuha natin. Wala naman nakalagay kung may nakuha tayo. So, close natin to. And then, attack ulit tayo. As you can see, dapat nabawasan siya. Ayan, nabawasan, no. Dungeon daily attack. So, naging 1 na lang siya. So, attack ulit tayo. Ayan. So, ayan. No rewards this time. So, kayo na guys, may rewards pala ako. So, check na lang natin mamaya kung ano yan. So, ayan. So, kung nawala siya dito kasi hindi pwedeng umatak yung warbot na yun kasi natapos na. So, next naman natin is itong rare natin. So, click natin to and then click attack. Ayan. So, wala pa rin reward. Pero okay lang guys kasi wala namang gas fee. So, attack ulit.
Victory, no at no reward pa din. So check na natin guys yung dungeon 2. So hindi pala pwede, nakalock pa no. Wala tayong nakuha ang mga war tokens. So sana dito sa epic natin makuha tayo. So overpowered to and overkill mangyayari dito guys. Yan. O nakuha ko guys ng 1 war token. So pag pinost ko yan dapat meron ako. Ayan, 1 war token. So maganda kasi nag-update agad yung mismong UI nila. Unlike doon sa mga ibang play to earn na naranasan ko dati, which is kailangan mo pang i-refresh. And then sobrang ganda kasi sobrang bilis ng mismong website. Tapos yun nga, walang gas fee talaga yung pinaka nagustuhan ko. And then sobrang bilis lang. Select lang and then attack. So sobrang bilis lang ito kung lalaro mo everyday. And guys, nanalo ulit ako. So I think meron pa ring diferensya no, kung ano yung pinaka-attack mo. As you can see dito sa epic natin, nakakuha tayo ng 2 war token. So punta tayo sa PvE ulit and then dungeons kasi gusto ko makita kung ayan no guys, cost is 2. So unlock duration. So I think i-unlock ko to mamaya. Try ko. Pero inisip ko kung yan i-unlock ko or yung quest na lang muna. Kasi sa quest, USDT na kuha natin. So may mili ka kung ano yung prioritize mo. Pero kulang kasi guys o makikita mo 3 yung kailangan natin dito. And yung kailangan natin do sa dungeons is 2 lang na war tokens. Pero I think i-unlock natin to kasi unlock duration 15 days. So ano meaning nun? So 15 days lang siya mag-unlock ganun. So hindi ko sure kung ano meaning ng unlock duration na. So for the sake of experimentation and sacrifice na ako, click natin tong yes. So unlock for, ayan tama nga guys. So na-unlock siya for 14 days. So bukas ma-unlock ko na siya. So dapat pala bukas ko siya in-unlock no kung kailan ako a-attack. So sayang yung 1 day. So yun nga guys, nakakuha na kayo ng technique. Kung gusto nyo mag-unlock ng dungeon, i-unlock nyo siya nung day na a-attack kayo para hindi sayang yung araw. Tapos guys, as you can see, pwede kang tumalon dito no. Kung kaya ng warbot mo tong highest level, kailangan mo lang ng 250 war tokens. Kung meron kang 250, pwede kang tumalon sa level 5 kasi nga guys, ang unlock nito is for 15 days lang. So hindi siya unlimited. So napakagaling ng ginawa dito nilang system dito no kasi kunyari na-unlock ko na tong dungeon 2, hindi ibig sabihin nun is hindi ko na ulit siya unlock kasi after 15 days magko-close ulit siya tapos magbayad ulit ako ng war token. So maganda kasi may use case talaga yung war token nila. So sana nga maging token talaga to na ano no, may contract address kasi in-game asset lang siya. So hindi talaga siya tumataas baba. So yung value niya dito right now is yun lang talaga. So next is yung quest. So guys, USDT yung reward dito. So sana dito is puro panalo talaga. Lalo na guys, level 1 lang naman to. So sobrang dali lang manalo. So yan, click natin yung attack. Ayan, nanalo tayo. Quest missed. Victory. So 0.05. So mababa lang kasi guys yung reward kapag level 1 yung quest natin. So you can see, ayan no. Ayan, ito yung stats niya. Quest level 1, ito yung stats, reward. So level 2. Kaya guys, maganda dito kasi progressive siya. So hindi ako gaya ng sabi ko kanina no. Balak ko sana doon lang ako sa lowest retain. Pero baka mangyari guys, i-unlock ko yung mga ibang level para mas mataas yung makuha natin mga rewards. So 0.05. Tapos ito guys, 0.05 pa din makuha natin dito kasi nga level 1 lang yung mismong quest natin. So dapat talaga lalaroin nyo rin yung dungeon para makarami kayo ng war tokens. Tapos unlock nyo yung second level nitong nitong quest. So side by side talaga pwede mo siyang or dapat mo siyang trabahuhin kasi dito sa dungeon war token and equipment yung kailangan. Dito naman sa quest USDT yung kailangan. And para ma-unlock tong different levels, kailangan mo ng war token. Tapos kada tumataas yung level, tumataas yung stats ng mga kalaban dyan. Tapos kailangan mo ng items pang boost dun sa mga warbots mo. So sa dungeons naman nakuha yung mismong items. So paikot-ikot siya, pabalik-balik. So mas maganda siya and paikot-ikot talaga yung mga in-game assets natin. So next naman is punta kayo dito sa market. As you can see, ito yung market natin and may mga warbots dito na binibenta no. As you can see, maganda dito kasi early pa. So I think mura pa yung mga warbots dito.
Pero kung gusto nyo mag-mint na lang ano guys, kasi kunyari ito, 7.9 USDT yan. Tapos ang minting is 10 USDT lang. And common lang to. Eh kung makakuha kayo nito guys, Sentinel. Or I think Mythical ata to. So mas maganda. So check ulit natin. So legendary pala yun. So Mythic, wala pa siguro nakuha ng Mythic. So ayan, punta ulit tayo sa market. So maganda rin yung market nila. Wala siyang gas fee. Kailangan mo dito is war token. So hindi ka basta-basta makapag-list ng items. So filter, try natin i-filter yung Mythic. So try natin filter yung Mythic. So filter yan. So wala pa guys na kapag Mythic. Legendary. Meron ako isa nakita. So meron marami guys, no. So yan, may mga nagbebenta, no. Ang lowest is 109. Pero syempre, i-weigh nyo rin yung mga risk nyo kung kaya nyo bang bumili ng ganito tapos lalaroin nyo siya. And yun nga, i-farm nyo siya or i-grind nyo siya everyday. So market items. So click natin yung items. Check natin yung mga binibentang items. So I think meron ako item na nakuha kanina, no. So ganito yung itsura. So punta tayo sa inventory. Items. Ayan guys, nakuha tayo kanina. So pwede natin siyang i-burn. So pag binurn natin siya, makakuha ko ng 1 war token. So maganda rin kasi may mga prompt sila ng warning ganun. Unlike sa ibang mga laro. Pag click mo, bigla na lang talagang nangyayari. Kunyari, burn. Pag click ko, nabuburn agad. So pangit yun. So ito maganda kasi tinatanong nila tayo. So sell. Price, pwede mo lagay. Level up, pwede mo level up yung item. So medyo mahal yung pag level up, no. Tapos try natin mag-equip. So punta tayo sa Warbot. Equip natin, flip. So paano mag-equip dito guys? So hindi ko pa sure kung paano mag-equip eh. Pag click ko itong nyo, ano mangyayari? So wala naman. So ito, hide image, save collections. Ay wala pala yan. So check natin. Go to dungeon, go to quest, level up. Then USDT. Add tag. Tag name. So, pwede mo lagyan ng pangalan, no. So flip card. So I think boosters. Hindi ko sure but I'm equipped nung ano natin ng item. Siguro pag sa epic lang din yung items na pwedeng i-equip. So hindi ko sure, explore ko to and balitaan ko kayo sa next video natin, no, update. Pero punta ulit tayo sa items, check natin paano ba siya ilalagay. So hindi ko sure, siguro magtatanong ako sa Discord nila. And then ito pala guys, ito pala guys. So 6 yung items. So bubbles ko, hindi ko agad nakita, no. So 6 yung items natin, parang weapon, body. Hindi ko sure kung ano to. So punta ulit muna tayo sa market. Click natin yung items. So makikita nyo may filter dito guys. Ayan, tama pala. So type, ayan, armor, drone, shield, nanobot, module, cannon. So punta tayo sa mythic. Tingnan natin kung may mga mythic na items. Wala. So tama lang naman guys, kasi nga yung mga gantong item nakakuha siya sa dungeon and hindi siya basta-basta nakukuha kasi nga kailangan mo siyang i-grind. Hindi kasi nabibili yung war token. So kailangan mong trabahuhin siya. So either bibili ka ng maraming warbot para mag-mint na maraming warbot tapos umatak sa dungeons maraming war tokens. So, try natin yung epic. Na-filter ka na, ay sorry, filter pala. So wala pang epic items, no. Siguro ginagamit nila yung karamihan sa epic items. Sa rare meron naman. Medyo may kamahalan din yung benta ng mga items na okay din. Ang ganda ng mga graphics nila, although tingin ko AI generated to, pero okay lang din yung AI generated to kasi at least uniform, no. Ang ganda yung pagkakagawa. Hindi yung parang kung ano-anong assets lang. Or baka binili asset, okay lang din man yun. So next is inventory. Balik tayo. Try natin equip. So punta tayo sa ito. You have no items yet. So sa drones to eh. So ito yung drones. Ayan. Pwede ko siyang equip. Tas lalakas yung accuracy ata to. So yung stats na to. So check ulit natin sa mabilisan lang guys ha. Warbots yung stats natin. Ito yan. Yung number 9. Accuracy tama. Accuracy. So mas mataas yung hit chance mo siguro pagka lumalaban ka. So right now hindi ko man siguro siya equip. Kasi hindi ko naman kailangan, lalo na napakalakas ng mga warbots ko kumpara dun sa level 1 na quest and dungeons. So I think yun lang muna yung di-discuss ko para dito kay Universe Wars.
Pero bago ko mag-end, so gusto kong pakita sa inyo, no? So punta kayo sa link tree ko. Nasa comment section naman siya, or I mean sa description. Ayan, link 3. Tapos makikita nyo dito sa under play to earn ko, no? So mamili kayo ng play to earn, marami yan. Pero right now, ang nilalaro ko talaga ngayon is yung Universe Wars pa lang. Itong Omni Wars, hindi pa yung live eh. Itong Minor Work, hindi ko pa siya masyado nilalaro, pero nagre-launch kasi sila. Pero ito nga, Universe Wars, ito yung pinaka-active na nilalaro ko right now. And then kung gusto nyo sumali, click nyo lang yan. So para magamit nyo yung link ko, no guys. So maganda or malaking tulong yan para sa akin. So sana magamit yung link ko if interested kayo dito kay Universe Wars. So after nyan guys, mag-register kayo, diba? So link nyo yung wallet nyo. Tapos guys, pwede kayo sumali rin sa Discord nila, no? Yung link is lalagay ko rin sa description natin. So mas maganda para maging updated kayo, so you can see nakalagay dito yung mga updates. Pero nga, friendly naman sila dito. So punta kayo sa General English kung gusto nyong magtanong dito. May mga nagsasend din na mga meme. Yun nga guys, for the last time, no, punta kayo sa link tree ko if ever interested kayo dito kay Universe Wars, and babalitaan ko sa mga susunod. And sobrang saya ko right now kasi nga nakuha tayo ng epic sa ating minting. So guys, yung mga gagamit ng link ko, sana swertein din kayo. So balitaan nyo kung ano yung mga nakuha nyo sa mint nyo if ever, no. And yun lang muna guys, and mag-comment kayo sa ating comment section if ever may tanong kayo, and sana mag-subscribe kayo if ever hindi kayo subscriber sa ating channel. Tapos pwede nyo kayong kontakin sa Facebook and TikTok if ever may mga tanong kayo. Yun lang guys, and see you sa ating next video.